I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. But anyway guys, mayroon tayong upload videos, updates. Nako, ito si Commissioner Leonardo guys, nag-resign mga kababayan. Ito Napolcom Commissioner Edelberto Leonardo resign amid drug war EJK allegation. Aba, matindi kasi talaga naman mga kababayan. Malaki ang papel niya regarding sa issue ng reward system. Alam na alam niya ang kalakaran mga kababayan, dahil ito isa sa pinagkatiwalaan ni Pangulong Digong at malapit kay datong Pangulong Duterte ito mga kababayan, dahil siguro kaya nag-resign, guilty. Iyon ang pagkakaalam ko in my own kasi ang alam ko kasi ganito yun guys. Bakit nasabi kong guilty? Isa lang yan if ikaw kung alam mo na malinis ang pagkatao mo, na wala kang involvement sa mga allegation tungkol dito sa war on drugs na ito, EJK na ito, hindi mo kailangan mag-resign. Ipaglaban mo yan hanggang dulo. But because guilty ka sa mga nangyayari, yun ang katotohanan, lalo't nagsalita si dating Police Colonel Garma, aba, natural. Malaki ang tsansa na talagang masasakuti ang pagkatao mo. Ayan na nga dahil sa pagsisinungaling niya, nakakulong ngayon sa Kongres. Ito si Leonardo mga kababayan. Kaya alam nyo, saludo ako sa Quadcom. Bakit? Yung citing in contempt nila, maganda pala yun. Dahil pag na-citing in contempt ka, tiyak, 100% magsasalita ka talaga ng totoo. Bakit? Hindi ka talaga papabalabasin hanggat hindi ka nagsasalita ng totoo. Ito maganda sa Quadcom. Kudos naman kay guys, Congressman Paduano, laging nag-i-incite sa citing in contempt yun lalo na of course, silang lahat naman talaga. Kaya ito si Leonardo mga kababayan, malaki ang kanyang kaalaman tungkol dito sa EJK mga kababayan. Yan po ang katotohanan. Dahil yan nag-resign mga kababayan, ito ay tinanggap naman ng Malacanang ang kanyang resignation. Tulad po mga kababayan, sa sinabi ko uli, pag wala kang involvement, kung malinis ang pagkatao mo, hindi mo kailangan mag-resign. But because guilty ka, kaya nag-resign ka. Kasi katulad nga sinabi ko kung malinis ka, hindi ka mag-resign Kasi ipaglalaban mo yan guys. Wala kang dapat ikatatakot kung wala kang tinatago. So now, dahil dyan nag-resign, ito guys yung ang letters galing sa Malacanang, katunayan, ito po ay tinanggap ng Malacanang ang kanyang resignation. Ito, basahin ko, okay? Sabi ni Daily Tribune guys President Ferdinand R. Marcos Jr. accept the resignation of Edelberto Leonardo as a Commissioner of the National Police Commission, which is ang Napolcom. In a message to Malacanang Palace reporters on Monday, Presidential Communication Office, which is ang PCO, Acting Secretary Cesar Chavez said Leonardo resignation was effective immediately. Leonardo tendered his resignation on October 4, 2024. Ayan mga kababayan basahin po natin, okay? Office of the President Malacanang, Secretary Juanito, ayan, Victor C. Remulla Jr., Chairperson National Police Commissioner, Department of the Interior of Local Government, Quezon City. Dear Secretary Remulla, this refers sabi dito, this refers to the letter dated 4th October 2024 of Mr. Edelberto de la Cruz Leonardo, tendering his resignation as a commissioner representing the law enforcement sector, National Police Commission, Department of the Interior and Local Government on behalf of President Ferdinand R. Marcos Jr. This is to inform you that his resignation has been accepted, effective immediately. Kindly notify the above mentioned official of the acceptance of his resignation upon receipt
Here of best regards. Sabi dito, very truly yours by authority of the President. Ayan. Lucas P. Bersemen, Executive Secretary, mga kababayan. Kung anong pakakapalagayan nyo. Okay yun. At least, mag-resign siya. Kasi kahiya-hiya siya eh. Pag hindi siya nag-resign, still in office pa, kahiya-hiya yun. At alam na alam mo, guilty ka sa sarili mo na may ginawa ka na kalukuhan sa panahon na yun. Kaya ayan, buti nga naman sa kanya yan. No? So, dahil dito mga kababayan, para kompleto detalyado, sabi nga natin, posibleng susuko na siya. No? Pakinggan nyo ang balita po ng 24 oras. No? But before that, don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong update sa aking mga upload video. Bye, bye, bye. And babus, God bless Philippines. Eto na. Kanta ni Garma sa Quadcom ng Kamara, si Leonardo ang namakala ng reward system sa mga pulis na makakapatay ng drug suspect alinsunod sa utos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ng Quadcom, may mga indikasyon na raw na magsasalita na si Leonardo kaugnay rito. At nakatutok si Jonathan Andal. I received a call from the President. Sa pagdinig ng Quadcom noong Biyernes ng gabi, itinuro ni retired Police Colonel Royina Garma ang kanyang dating boss na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na siyang nasa likod ng reward system sa war on drugs. Si Duterte raw mismo ang nagpatulong kay Garma sa pulis na gusto niyang humawak ng war on drugs na katulad ng meron ang Davao City. He requested that I will locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national level, replicating the Davao model. Nirekomenda raw ni Garma ang upperclassman niya sa PNP Academy na si Edelberto Leonardo na naka-assign sa CIDG. Sa diagram ni Garma, si Leonardo ang nagplano ng drug war sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ayon sa Quadcom, may senyales na magsasalita na rin si Leonardo na nasa kustudiya ngayon ng Kamara matapos makontempt sa Quadcom hearing. There is an indication na magsasabi na siya. Sa aming initial na pag-uusap, because talagang he asked that we talk to him, no? Initially speaking, meron na siyang mga tinatawag na intensyon na okay, sasabihin niya na yung iba in detail, no? Nagbitiw na si Leonardo nung nakaraang linggo bilang commissioner ng NAPOLCOM na may hawak ng law enforcement. Ngayong araw, inilabas ng Malacanang na tinanggap na nila ang resignation ni Leonardo. Ang sabi ni Garma, si Leonardo ang nagsasabi kung may reward at magkano ito. Sa diagram na inilabas ni Garma, si Leonardo ang namimigay ng perang pabuya sa mga operatiba na makakapatay. Idinadaan daw ang pera sa mga bank account ng kanyang tauhang si Peter Parungo alias Pedro. Galing naman ang pera kay Ermina Espino alias Muking, Assistant Secretary noon sa PMS o Presidential Management Staff, na trusted staff daw ni nooy Special Assistant to the President at ngayon Senador Bongo. If any individual died during police operations, Leonardo will report the incidents to Bongo for inclusion in the weekly report and request for refunds operational expenses. We have no reason not to believe him. Not to believe her at this time. Suportado naman ng palasyo ang paghain ng criminal at administrative charges laban kay Leonardo. Sabi ng Executive Secretary Lucas Bersamin, ipauubaya nila ito sa Department of Justice. Ang mga kaanak ng biktima ng EJK gusto raw gawing testigo si Garma sa ICC o International Criminal Court para idiin si Duterte sa crimes against humanity. Crucial si Royina Garma dito sa pagkoconnect the dots, kumbaga. Isa siya sa mga missing pieces of the puzzle sa pagkakaintindihan namin sa war on drugs. Paano ba inutos? Paano isinagawa? Pinag-aaralan namin kung paano nga ba makakwalify itong testimonya at si mismong Royina Garma as an insider witness dito sa ICC investigation. Sabi ng Malacanang, hindi babalik ang Pilipinas sa pagiging miyembro ng ICC. Hindi raw magbabago ang isip ng Pangulo. Ang DOJ maghihintay daw sa committee report ng Kamara o kung may maghahain ng reklamo para makapag-imbestiga. Kaya ang Quadcom maglalabas na ng partial committee report sa susunod na linggo. If that is a necessary requirement, then gagawa kami ng partial committee report para magkaroon din ng basihan to pursue
the case build-up at saka yung preliminary investigation sa mga witnesses.